Kaganda ng ating pinaka-garden ngayon. Ganyan yung itsura niya, oh. Ganyan yung kanyang ay mayroong mga parang wave. So, paano nga ba alagaan ito? Hello everyone! This is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, makulay na makulay yung ating pag-uusapan ngayon, dahil isang halaman ang ibibida ko sa inyo, at kung gusto nyong magkaroon ng magandang outlook yung garden nyo, at saka attraction na rin, minsan nilalagyan natin ng makukulay na halaman, at isa ito sa mga paborito. Ano kaya itong halaman na to, At yan yung papakita ko sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Isa sa pinaka-gustong-gusto ko sa aking garden ay yung paglalagay ng mga makukulay na halaman, At isa nga po sa mga paborito ko, itong mga petunia. Yung nasa ating background, kung makikita nyo, sobrang makukulay yung nandiyan natin ng mga halaman, At paano nga ba ito alagaan, Kasi sa mga previous vlog natin, at-tackle natin yan, yung care tips yan, Pero ngayong araw na to, pakita ko sa inyo dahil may iba't ibang varieties na ibibida tayo, At baka hindi nyo pa alam yung mga varieties ng petunia, panuorin nyo po hanggang sa last part ng ating video para malaman nyo at matukoy kung halimbawa magkaroon kayo ng halamang ito, yung mga pangalan nila, Tara, samahan nyo ako. Naku, ayan, napakaganda ng ating pinaka-garden ngayon, Dahil sabi ko sa inyo, isa sa pinaka nagpapaganda ng aking garden ay itong mga petuniang alaga ko, At iba't ibang color niya, Napaka-striking ng colors. Ang ganda ng pattern ng mga dahon. At kakaibang sigla yung binibigay talaga sa akin, kapag tititigan ko sila. Before, meron na tayong mga petunia na talagang yung ordinary lang, hindi yung mga hybrid, yung usually yung green na tinatawag nating nerve plants, ang tawag natin dyan sa ating green na petunia, na karaniwang nakikita natin. Nung nagkaroon po ng pandemic, umuso ang halaman, umusbong iba't ibang mga halaman, at maraming mga imported plants na dumating. Ngayon po meron na tayong mga iba't ibang varieties, ng mga petunias, na talagang makikita natin sa merkado na ibinebenta, dito po sa ating bansa. Kaya naman isa-isahin natin yan, baka kasi hindi nyo pa alam, kasi usually nakikita natin yung mga kulay green lang, at yun ang napapansin natin, pero ang dami pong iba't ibang kulay niyan. May shade ng pink, may orange, may red, and marami pang iba, So isa-isahin natin yung ating mga varieties ng mga petunia, umpisahan natin dito sa yan yung parang may pagka-green na dahon, na usually natin nakikita. Ito yung tinatawag nating white angel, yung kanyang dahon may pagka-green, may white, pero yung normal na pattern ng dahon, yan yung makikita natin, So this one is white angel. Kung mayroong white angel, may pink angel naman. Ganyan yung itsura niya, ganyan yung kanyang variety, and pink naman yung makikita nating guhit niya. Tapos yung pinaka outer line green naman, So yan yung ating pink angel. Ito naman yung susunod, red mini na, Ang pangalan niya is red mini na. Ganda rin ang kulay niya, mapula-pula yung kanyang mga outline, tsaka yung mga guhit, doon sa kanyang dahon. And sa matagal na tingin, parang may pagka-orange, pero yung pinaghalong green at red, yun yung nakikita natin, yung yellow, green, and red. Yun yung talagang nagpapakita sa kanya, at mumukha siyang orange, kapag titingnan.
This one naman po yung tinatawag na pink wrinkles, no? Iba naman yung dahon nito, may pagkamahaba, no? Tapos yung kanyang dahon ay mayroong mga parang wave dun sa pinakagilid, no? This one is pink wrinkle. Ito kakaiba naman to, yung isa na to. Dito ko na-amaze sa isa na to kasi may pagka-gray yung kulay niya na wala dun sa iba. Parang nag-iisa lang ito. Gray Sensation yung pangalan niya. And meron siyang outline na red naman. Susunod naman ito. Ito naman tinatawag na pink flame, no? Maganda rin yung dahon niya, kakaiba. At yan, medyo may pagkamaliit lang, parang pitimini yung mga dahon, pero sobrang ganda. Isunod na natin tong skeleton. Ang ganda nung kanyang pinaka dahon, ayan. Orange yung kanyang kulay, no? Tapos may green na parang outline dun sa kanyang pinaka gilid, ano. Eto, sikat-sikat din to, yung isa na to. This one is red Ann naman. Mapulang-mapula siya, tapos parang may pagka-green yung kanyang mga design na parang nagiging mukhang kulay ng Pasko, no? Itong ating napakagandang red Ann. This one is pink special naman. Yan. Mabipilog naman yung kanyang dahon na may pagka-green. Yung pinaka design, yellow-green naman yung kulay, no? This is Fortissimo Bubble, no? Kakaiba naman siya. Dark green naman yung kanyang atake. And ang ganda ng Fortissimo Bubble kasi yung kulay niya, kung yung iba striking, ito may pagka dark yung atake, no, ng kanyang dahon. Kaya ang ganda. Tapos meron siyang bright red na kulay doon sa pinaka gitna ng kanyang mga dahon. This one naman po is Snow White, no? Kung may Snow White tayo na aglonema, dito naman meron tayong Snow White din na tinatawag, ano. So, yan, ang ganda rin yan. Ito naman, zebra naman yung pangalan niya, no? Pag tinignan mo yung mga dahon niya, parang mga guhit ng zebra. And yan yung nagbibigay sa kanya ng kakaibang ganda, no? This one is zebra naman. Sunod naman natin itong bubble lime, no? Bubble lime naman yung kanyang itsura, ang ganda rin. May pagka-mint naman yung kulay nito, no? Ang ganda. Tas bilog-bilog din yung kanyang dahon, walang mga tulis-tulis. And yung huling variety natin, itong pink mosaic. Maganda rin ang pink mosaic dahil yung itsura niya parang sepia yung kulay ng kanyang mga dahon. Yan siya, ganda. So, paano nga ba alagaan ito? Napaka dali lang, no? At sabi ko nga, yung iba kapag nagkamali dito na overwater, talagang nalulusaw siya, no? Pero wag nyong piliting magkaroon ng sugat or ng cut, no? Kasi pag yun na nalagyan ng tubig, maaring malusaw talaga yan. I-maintain nyo lang po sa kanya yung potting mix na yan. Maintain nyo lang po sa kanya yung potting mix na coco peat, no? Mas gusto nito yung coco peat dahil mas nadidevelop yung kanyang roots. And pagtutubig naman, kapag tuyo na yung lupa, ano, tsaka kayo magdilig. Ayaw nito ng natutuyot na masyado, no? Before nga, nagkaroon ako nito, rain or shine lang siya, lalo na yung green, ano, pwede. Pero kapag ganito kasi yung mga potted natin, ibang atake, no? Maintain nyo lang siya na nasa coco peat na yan, potting mix. Tapos, spray lang kayo, no? Kapag medyo tuyo na yung lupa, yung tuyong-tuyo na, tsaka kayo magdilig. Pero ugaliin nyo yung misting, ano, kasi yun ang gusto nito. When it comes sa sunlight naman, bright area po, gustong-gusto nito, no? Yung bright area lang, at yung bright area na protected, ano, sa pagka-tampak sa araw. Ayaw niya kasi na masyadong tampak sa araw, no? Kung stable na yung plants nyo, pwedeng-pwede yan, ano? Pero kung halimbawa na hindi pa ganun ka-stable sa tingin nyo, at talagang ina-acclimatize nyo pa lang, sa bright area lang muna kayo, no? Para
gumanda siya. Pero kapag matagal na sa inyo, pwede nyo na yan kasing paramihin kasi kakapal yan. Pwede nyo i-propagate through stem cuttings. Tutubuan naman yan ng mga roots kagad sa mga stem nila. Cut nyo lang yon, tapos ilubog nyo. And yan, yung mga na-propagate nyo, yan, pwede na po yan sa rain or shine, kapag stable na po. So yan lang naman yung ating care tips, ilang care tips dito sa ating nerve plants o yung tinatawag nating petunia, Bigyan nyo rin siya ng magandang light, dahil kapag kinulang yan sa light, nagpipil yung kulay, Importante sa mga halamang makukulay yung light requirements nila maibigay, yung bright na area na matagal, yan ang para sa kanila mas maganda. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating vlog at nalaman nyo na po yung mga iba't ibang varieties ng petunia. Baka interesado kayo sa ganyang klase ng halaman, alam nyo na yung pag-aalaga, Salamat ng maraming sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po dyan itong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Henry Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Sir Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting! Bye-bye!